dahil naghamon po ito na ilabas daw ng 18 basereros ang kanilang ebidensya. Ipakita raw ang CCTV na nagdala po sila ng babae sa kanya. Aray ko. Nako ito nagkakahamunan na mga kababayan. Oo nga naman, patunayan ninyo na kayo ay nag-attend ng babae. At chairman ng Senate Blue Ribbon Committee. Magandang umaga po sa inyo, Senator Erwin. Ay, magandang umaga, paring Alvin. Opo, ano itong pinagsasabi ni former Congressman Mike Defensor di umano na may hearing today ang Blue Ribbon Committee, Senator Erwin? Press con siguro nila yan. Hindi naman pwedeng matawag na Blue Ribbon. Press con yan. Press or con. Media forum. Siyempre mag-iimbita na naman na media. Alam nila na nila-live sila na media. Pero in reality, hindi official yan kasi hindi naman recorded yan. Correct. Kasi to be able na maging official ang isang hearing ay dapat nandun yung secretariat. Diba? Yung recorder, yung magbi-video, videographer. Wala yun. Dahil tapos number 2, Motion science. ng Senado nagaganapin. So obviously, talagang pang press release lang yung gaganapin mamaya at hindi matatawag na Blue Ribbon hearing. Siguro yung mga hindi nakakaintindi pa rin Alvin ng mga kababayan natin, maniniwala na Blue Ribbon hearing yan. Pero hindi po pwedeng Blue Ribbon hearing kasi nga hindi siya official. Number 2, yung mga sinasabing mga chairman ng Blue Ribbon, sila Senadora Pia, tapos Vice Chair si Marcoleta, hindi ba, diniklara ng all seats vacant. Ibig sabihin, wala sila sa pwesto na. At kami na nga pumalit dahil meron kaming quorum last week. So wala yan. Yan ay isang press conference. At asahan na po natin na kung ano na sasabihin. May bit-bit naman ng mga bagong testigo raw. So anyway, nakakatuwa panoorin dahil yung mga istorya doon, mga kwento. Kaya alam mo naman, tingnan natin kung sino mga idadagdag na naman ng mga opisyal at idadamay dyan. Opo, mga 14 raw may bago na namang magsasalita, pero mali po ang term na hearing, hindi po hearing ang tawag doon. Diba, Senator? Hindi po ang tawag po doon ay press conference. Press conference. Siguro, or media forum. Oo. Or kung ano man yan tawag ho dyan, palagay ko forum po yan. At yun, may mga speaker sila, yung Oo, pero mga kababayan, tama kayo, no? Napaka-cheap talaga ng kanilang venue. Tingnan nyo naman po yung venue nila, mga kababayan. Ayan po yung kanilang venue na nakikita natin dyan. Talaga naman, tingnan nyo, super cheap. Ano ba naman yan? Ano pa gagawin nyo talaga dyan? Di ba? yung 14 na mga bodyguard, ay 18, tapos ngayon 14. So, ayan yung mga dating bodyguard ni Saldico. Yan ay yung mga retired na mga awol kasi 100 ang bodyguard ni Saldico. Kasi pati mga negosyo niya. Grabe, dami, no? May mga bodyguard siya na talagang active duty na PNP, active na AFP. Pero yung mga yan, wala na sa serbisyo nung maging bodyguard niya yan at pinasasweldohan. Opo. Pero napansin ko, Senator Erwin, mukhang tinatarget po kayo na may dumaan sa feed ko, sa TikTok ata, sa TikTok feed ko. Ang tinitira po kayo, ang sabi, parang nagdala kayo ng babae dun sa camera nung congressman kayo. Naalala ko yun Paano naman tayo magdala pakita nila yung CCTV. Ang dami CCTV doon. Ang sasabihin ko lang naman doon, CCTV. Hindi mahirap na kumilos ngayon. Baring Alvin, yung puro kwento na, yung pati yung sinasabi sa mga hotel, nagdala ng babae. Oo, kababayan, nung congressman daw siya nagdala. Kung congressman siya nagdala mismo doon sa Congress, mga ka-GP Natics, may official record yun. Di ba sinabi ko sa inyo nung nakaraan na kapag papasok ka doon, bawal ka po na pumasok basta-basta nang wala pong pangalan. Di ba magpapa-register ka muna doon. Papadala mo ngayon mga kababayan sa staff sa loob. Tapos ngayon, mga ilang araw pa yon bago po
pag ikaw na-aprobahan, papadalan ka ngayon through email ng QR code. Tapos, kapag punta mo doon, mga kababayan, magdadala ka ng valid ID. Papakita mo ngayon, pati yung QR code mo. 'Di ba? Pag binakita mo yon, i-double check nila. Mga kababayan, kung meron ka talaga doon, pati yung ID mo, i-double check din nila. Kung ito ba talaga, ikaw ba talaga yon or ipinasa lang sa'yo. 'Di ba? Kung pumasok talaga nung siya po ay kongresista doon sa House of Representative, edi dapat may maipakita sila na video or CCTV dahil may mga CCTV doon sa house. Isa sa CCTV. Oh. Dalhin nyo yung CCTV. Ako, challenge ko sila. Hingin nyo ng kwan. Mhm. Doon sa Kongreso, ibigay nyo, yung section ng Kongreso, bigyan nyo ng CCTV. Ako, Tama. ako ng babae dyan. Oo. At pati din sa mga hotel na pinagbabanggit na, kaya ako yung natatawa na lang. At yung mga puro kasinungalingan, ako yung natutuwa. Nakakatuwa ako minsan pakinggan at pag binabasa ko yung mga video. So, hindi kayo Ako, hindi kayo nababahala, Senator. Hindi kayo tinatablan ng ganyan. Hindi. Alam mo, Maring Alvin, dinimanda ko na nga yung tatlo, yung nagawa-gawa na human trafficking. Pagkatapos, anong human trafficking doon? Number 1, CCTV ulit. Tignan yung mga hotel. Ipresenta nila. Okay, magdala sila na talaga may babae akong kasama, may babae akong dinala. Ewan ko, pagkatapos yung mga maleta. Kaya nag-file na ako ng demanda para in fairness naman din, kasi sabi ni si Attorney Talikod, sino ba yung attorney nila? Baligod. Attorney Talikod. Sorry. Anyway, Attorney Talikod. sinasabi niya na mag-inhibit ako. Well, fine. Sabi ko, pag nagkaroon ng special session, yung bubuuin na talaga yung totoong Blue Ribbon. Oo. Bubuuin yon at pagkatapos, doon magsasagawa tayo, mag-designate tayo ng subcommittee na hahawak ng lahat ng investigasyon sa flood control. Oo. Hindi natin iniiwasan kasi ang pinapakita lang sa tao, lalo ni Senator Cayetano, na tinatago at iniiwasan ng blang Senado ng Blue Ribbon, yung flood control investigation. Hindi po. Open po kami, kaya nga po si Senator Kiko Pangilinan po maghahawak po niyan, mag-chair ng subcommittee niyan, basta anything to do with flood control. So, pero sana po matapos na ito, naibigay na ho yung unang set ng flood control hearing po namin, naibigay na po sa ombudsman. Pinag-inaaral na po ngayon ng ombudsman. Ewan ko, alam kong katapusan ito. Pero sige lang ho, kung yan ang gusto nila, no problem, may subcommittee naman tayo. So, Kaya Natawa talaga ako dun sa sinabi niya, no? Attorney Talikod. Bakit kaya Talikod? Sounds like... inhibit po ako at hindi po ako hahawak ng flood control. Si Senator Kiko po ang hahawak po ng flood control, paring Alvin. Opo, ngayon bukas, ready na po kayo sa special session. Kampante naman po kayo na may isang tatalon para maging 13 kayo. O more than that pa? Alam mo, naawa nga ako, may napakita ako na tinitira nila dahil mag-a-attend si Senator Joel Villanueva sa session bukas. Binanata na. Binanata na kaagad. Pumunta raw sa isang country club sa Baguio. 150,000 daw. Nakapunta na rin ako dati doon pero wala namang 150,000 na kwarto o na villa doon. Kaya kasinungalingan yung per day. Sobra yung kwento. Baka ang totoo, Senador, yung kay BP Sara Duterte, magkano yon? Parang magkano ba yung yung binabayaran nila mga kababayan doon sa kanilang hideout, 'di ba? 350,000 ba 'yon? Per oras or per araw, 'di ba? Pagka mahal-mahal, meron bang ganon, mga kababayan? Parang mas matindi pa sa 5-star hotel, Yun, dahil minsan naimbitahan na tayo dyan, hindi umaabot ng 150,000 ang isang araw dyan. Kalukuhan yun. Opo. Talagang black propaganda. Sinasabi 600,000 sa 4 na araw. Ewan ko. So, kaya gusto ko 1 million a night. St. Joe, sabihin ko,
welcome to the club. Welcome to the Pero club. sure na yun, Senator Erwin, sure na yun Aha. na makaka-13 kayo or more bukas at formal na mahahalal si Senator Hindi. Gatchalian bilang Senate President. Hindi ko alam kung may 13 kami para may special session. Opo. Diba? Kahit na hindi naman 13, kahit 12 pa pwede. 13, mag-i-elect ng President. Senate President. Kung gaganon ni si Senador Joel, baka magbago ang isip niyan. Kasi ngayon, hindi pa siya sigurado. Pag-iisipan niya pa raw. Okay? Pero kung gano'n na wala pa nga yung mama, itinitira na nila kaliwat kanan, alam mo naman kung saan ang galing yung tira na yan. Biro mo, mga tirado na 600,000, saan daw kukuha ng 600,000 si Joel Villanueva. Oh. Kaya, hinay-hinay lang. Baka mamaya, imbis na kung hindi pa sasama, biglang sumanib sa majority niya, di kayo rin ang kawawa. Ah, Obvious naman, paring Alvin, yung sa akin din. Kasi, ito na nga yung sinasabi ko, paring Alvin, last month pa. oh. Nung lumabas yung mga pangalan namin ni Sen. Rapi sa mga survey na the only group daw tatalo kay ganito, kay ganon, nakiusap po Uy, nawala. tayo, huwag niyo po kaming isama dyan dahil marami yung nagbo-volunteer at gusto maging presidente, vice-presidente. Bakit kami naisip ninyo? Ayan na ho. Tapos yung mga komentarista, yun na sinasabi na ito lang magkapatid ang pwedeng tumalo kay ganito, kay ganon. Pero pang isang attorney, mas maganda magiging vice presidente si ganito. Yung mga kalaban ho, nang gagalaite dahil meron ho silang manok. Sabi ko nga ho, wag muna kami, dyan muna. Marami ho nagbo-volunteer, ba't kami nahimik dito? Kami ho tinitira. I think it is the result of sa mga survey, sa mga comment na rin ng mga political analyst na kami magkapatid ang tatalos doon sa isang kandidato. Wag naman ho. Tinarget kayo. Tinarget kagad kayo. Obvious naman, di ba? Oo. May simula na lumutang yan kung ano-ano ng kasinungalingan. Yan po ay kasinungalingan. Ako na ho mismo na nagsabi, wala po akong flood control, paring Alvin. Oh. Di ba? Sinasabi niya 18. Bakit ako, saan manggagaling bibigyan ako ni Saldi ko na 18 maleta ng para galing sa flood control. Wala namang flood control. Tignan mo yung GAA, General Appropriations Act, simula nung mag-congressman ako, 2022, hanggang umakyat ako ng Senado, wala ako dyan. Wala rin ako sa mga Cabral files. Tignan niya. Yeah. Wala rin ako doon. So, Di nga, ikaw yung ipinalit kay Senador Loren Ligarda eh. Aray ko. Sabi nga nung kanta, Lorenzinta. Di ba? Yun eh. Aray ko. Oh, nabigyan ng maleta, kumampi sa kabila, si Tulpo ang kayo ang pinalit. wala eh. Di ba? Hindi ho tayo humingi ng mga flood control. Dahil saan ko naman ilalagay, paring Alvin? Nung ako ay kongresista, nung ako ay party list, wala namang teritoryo ang party list eh. Correct, correct. Tama, Kung may tama. distrito Oo. sana ako, ilalagay ko doon sa distrito. Wala namang distrito ang party Oo. list. Oh. Bakit ako hihingi ng pang-flood control? Ba't ako hihingi ng infrastruktura? Wala akong distrito. Sige nga. Senator, Yun naman sinasabi ko, puro kasinungalingan eh. Opo, babalik po ako sa May special point, may session point, po. may point. Yung posisyon po ninyo, kahit 12 lang kayo, halimbawa lang, hindi pumunta yung Cayetano Block, tuloy pa rin yung special session? Opo. Ayun po okay. yung utos ng Pangulo at saka Oo. majority po kami. Oo, Ilan na lang 12 ba sila eh. 10 na lang 10. sila. Oo. Sabi ni 13 na po, magiging 13 kasi 13 po mag-a-attend bukas eh. Oo, kasama si Joel eh. Po. So ilan Oh, may quorum. Ilan na lang ho sila? Di 9 na 9, lang ho sila. 9 Oo. na lang. Oo. Oh. Ibig 9 sabihin, na lang ho sila. so kung may 13 kayo, Baka pa madisgrasya pa, kababanat kay Senator Joel eh. Magbago yung isip ng mama. Hindi lang yun pero tawag dito mga kababayan, etong nung tinanong si Camille Villar at etong si Mark Villar kung sila daw ay attend ng special session, meron din po silang sagot na sila po ay willing na umattend. Maging itong si Pia Cayetano ay sinabi rin na attend sila pag nagpatawag ang Pangulo ng special session. So therefore mga kababayan, kung itong apat na to ay magsidalo, kahit hindi pa nga hindi si Joel, sabihin natin hindi dumalo. Yung dalawang Villar, si Pia Cayetano hindi dumalo, may quorum pa rin. Kasi 12 sila. 'Di ba? May 12 sila, may quorum pa rin. Kaya nga lang, ang magiging nun,
hindi po mapapalit o hindi makakapagtalaga ng Senate President kung 12 lang sila. So, kailangan talaga si Joel Villanueva na sumanib na sa majority, mga kababayan, para magkaroon na ng formality ang pag-elect ni Senwit Win Gatchalian as Senate President. Mabuisit sa kanila eh. Kaya tigilan Oh. nila yung pagbabanat-banat nila kay Senator Joel eh. Baka bigla magbago ang isip ng mama pag bumotos, sumama sa majority, di sila nawala. Pero sure Opo. ball na yan, So kung si ang Joel. 13 na yan, Eh, pwedeng bumoto ng Senate President bukas. Yun di ba po, automatiko yun. Yun po yung sa Constitution, 13. You have to have 13 senators to elect a Senate President. At yun na rin ang sinasabi ni Senator Alan Peter Cayetano. Kung may 13 kayo, bababa ako. Tignan ho natin, pinapanalangin ko kagabi pa na magkaroon kami ng 13. Opo, Para ngayon, bumaba na ho, para tumahimik na ho ito, para makapagtrabaho na ho tayo. tama yan. Oo, kasi doon sa narinig ko kay Senator Joel Villanueva, willing talaga siya para manahimik na yung ano eh. Para tawag dito, hindi na maguluhan or magulumihanan yung mga empleyado ng Senado para naman sa ganun makapagtrabaho na daw sila ng maayos at hindi na nag-aagawan ng mga staff. 'Di ba? Kasi ngayon, mga kababayan, pag may dalawang faction nag-aagawa ng mga staff yung mga staff ng kampo ng Cayetano, mga kababayan, hindi sila pumapasok kapag etong kay Win Gatchalian, 'di ba? Dapat lang nga dyan magyari, mga ka-GP Natics, kapag nahalal na talaga yung Senate President si Win Gatchalian, tanggalin lahat ng mga tao ni Cayetano para maganda. Aray ko. 'Di ba? Yun lang ang sinusunod nila di dapat lang alisin. 'Di ba? Para hindi maging alam nyo na, latak ng Senado. Okay? So ayan, mga kababayan, ang atin pong balita ngayon at magbabalik tayo mamaya ulit, mga ka-GP Natics. Thank you so much po sa lahat. Bye-bye. Kita-kita mamaya.